Pagdating sa politika, hindi pwede ang anumang balita na pwede makasira sa reputasyon ng isang politiko. Lalo na kapag nasa mataas sa posisyon, dapat ay walang makitang bahid ng dumi ang kalaban dahil siguradong gagamitin ito laban sa kanya sa oras na malaman nito ng kalaban. Kaya nga iwas na iwas ang mga malalaking politiko sa mga reporters dahil baka may madiskubre sila na pwedeng makasira sa kanilang mga pangalan. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit pinasabog sa pamamagitan ng bomba ang isang modelo na taga-Mongolia. Ano kaya ang nalaman niya at naging mitya pa ito ng kanyang buhay? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang kwento ni Altantuya Sharibu, ang babaeng pinasabog sa pamamagitan ng bomba. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Altantuya Sharibu ay isang translator na taga-Mongolia. Ang sabi sa kanyang profile ay isa siyang modelo, pero nag-aral lamang daw ito sa France ng modeling, pero hindi naman daw ito naging professional career niya. Nagkaroon siya ng unang asawa, pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Nang magkahiwalay sila ng una niyang asawa, lumipat siya ng France para mag-aral ng modeling, pero hindi ko naalala nag-model siya, sabi ng nanay neto. Basta ang alam ko, nung magkahiwalay naman sila ng pangalawa niyang asawa, ang trabaho niya ay translator, kaya palagi siya bumabiyahe. Marunong kasi siya magsalita ng Russian, Chinese, Mongolian, English at saka French. Dito niya marahil nakilala sina Abdul Razak Baginda at ang dating Prime Minister. Ito ang kwento ng nanay niya. Hindi alam ng pamilya ni Altantuya kung ano makaganapan sa buhay ng anak nila. Basta ang alam nila ay nagtatrabaho ito bilang isang translator. Ayon sa mga balita, unang nakilala ng dating Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak ang babae. Pinakilala niya ito sa kanyang political advisor na si Abdul Razak Baginda. Nagkaroon daw ng relasyon ng dalawa matapos ang 2 taon mula nung mag-umpisa magkatrabaho. Kinukuha siyang translator sa mga proyekto na ginagawa ng Prime Minister na pinupunta ni Baginda bilang representative ng Malaysian government. Pinagkakatiwalaan kasi ni Najib Razak ang kanyang tauhan, lalo na sa mga sensitibo mga transaksyon. Nagsimula umano ang relasyon ng dalawa nang bumiyahe mga ito papuntang France noong 2004. Base sa pinalabas na balita na isang newspaper outlet sa Hong Kong, ang biyaheng iyon ay para sana bumili ang Malaysian government ng mga submarine. Ikinalat pa ng Hong Kong-based news website ang mga nakuha nilang mga larawan sa dalawa na nagpapakita ng mga indikasyon na may namamagitan nga sa dalawa. Noong mga panahon na iyon ay nagtatrabaho si Altantuya bilang French translator ni Bagindra. Wala naman sanang problema ang lahat kung hindi lang nalaman ni Altantuya ang mga namamagitan sa mga transaksyon na ginagawa ni Bagindra. Nalaman umano ni Altantuya na may komisyon na nakukuha si Bagindra at malaki-laking halaga ito. Magkano pala ang mga presyo ng mga nakukuha mo sa mga ginagawa mong transaksyon? Pagtatanong ni Altantuya sa lalaki. Huwag mo nang alamin yun, di mo na kailangan malaman. Hindi naman kita pinapabayaan. Sagot naman daw ng lalaki. Kung pinabayaan lamang ng babae na ganun ang mangyari, ay wala sana nangyaring masama sa kanya. Subalit na naig ang pagiging pakialamera nito at inalam niya ang mga nangyayari sa pagitan ni Bagindra at ng French company na Armaris. Ito ang kumpanyang binilhan na 3 submarine para sa Malaysian government. Nadiskubre niyang may kickback palang nakuha itong si Bagindra mula sa kumpanya at malaking halaga yun. Nakuha niya ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga usapan, kaya ginamit niya itong pang-blackmail para makakuha ng pera. Sa umpisa ay kay Baginda lamang siya nangungulit. Alam ko may komisyon kayo ni Prime Minister Najib na malaking pera para sa mga submarine. Uuwi na ako sa amin, kaya bigyan mo ako ng parte ng transaksyon. Ipasok mo sa account ko ang $500,000. Kung hindi, ibubulgar ko sa lahat kung magkano ang mga nakuha niyong mag-amo. Pananakot nito sa lalaki. Nasisiraan ka na ba ng utak?
Hindi ko pera yan. Utusan lang ako. Alam mo yan. Depensa naman ni Baginda. Huwag mo akong lolokohin dahil alam kong ikaw ang nagkokontrol sa mga bank accounts na bilyones ang laman. Kaya kung ayaw mo masira ang mga pangalan ninyo, papartihan niyo ako. Dahil walang magawa si Altantuya kay Baginda, naisipan nitong si Najib na ang kausapin at igiit ang gusto niyang pera. Tinakot niya pa ito na magsasabi sa asawa nito na may namamagitan sa kanilang dalawa. Pero hindi natinag si Najib, kaya nagpakita talaga ng kakulitan si Altantuya at paulit-ulit na naghanap ng paraan na makalapit sa asawa ng dating Prime Minister. Kaya naman napuno na ito. Bago pala nagkaroon ng relasyon si Baginda at Altantuya, ay unang nakarelasyon ng babae ang dating Prime Minister. Kaya nakukuha siyang interpreter kahit na hindi siya taga-Malaysia. Sa pangyayaring ito ay sumobra ang tapang at kumpiyansa niya sa sarili. Akala niya ay madadala niya sa sindak ang isang Prime Minister. Kaya naman nagdesisyon na umano si Najib na patahimikin na lamang ito. Kaya naman ginawa nila ang karumal-dumal na pagpaslang kay Altantuya. Ang sumunod na mga pangyayari ay nagpagulat sa bansa. May isang gula-gula ni Takatawan ang nahanap sa magubat na bahagi ng Selangor na ginamitan ng mga C4 explosives. Duda pa ng mga pulis, sa paunang investigasyon ay maaring kinuha lamang sa mga quarry areas na nasa malapit lamang ang mga pampasabog na ginamit dito. Nang gawa ng DNA test ang mga tira-tirang parte ng katawan, ay nadiskobring si Altantuya nga ito. Ayon na rin sa investigasyon, ay binaril muna ito ng 2 beses bago pinasabog ang katawan nito. Ang malala, malaki ang posibilidad na buntis ang babae. Huli daw itong nakita sa labas ng bahay ni Baginda noong October 19, 2006. Pero bago ito nawala, ay nagpunta pa ito sa police station dahil sa mga pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon sa police report na sinabit niya ilang oras bago siya nawala, pakiramdam niya ay may nagtatangka sa kanyang buhay. Direkta ang sinabi ng babae na si Baginda nga ang taong ito. Pero sinabi niyang may nalalaman kasi siyang sikreto na pwede niyang ikamatay at ginamit niya ito para mangikil ng pera. Kasalanan ko rin naman kasi. Sa umpisa tinatakot ko lang siya sa mga sulat na pinapadala ko na magpapakamatay ako. Katagalan, ginamit ko na itong pang-blackmail sa kanya. Nagalit na siya. Salaysay ni Altantuya sa kanyang police report. Alam kong mali ako na i-blackmail ko siya. Pero ngayon sinasabi na niyang papatay niya ako. Matapos ito magpunta sa pulis ay wala nang nakakaalam kung bakit sa labas ng bahay ito ni Baginda huling nakita. Ang pinsan nito na nasa Bangkok ang pumunta sa Mongolian Embassy para humingi ng tulong na mahanap ito. At dahil embassy na ang kumilos, ay napilitan ng kapulisan sa Malaysia na hanapin ang nawawalang babae. Doon na ito nahanap sa gubat na durog na ang katawan. Hindi rin agaran nalaman na si Altantuya nga ang bangkay. Pero pagkatapos ng DNA test, nakumpirma nga na si Altantuya nga ang pinasabog, kaya nag-imbestiga pa ang mga ito. Hindi nila inakala na may mas malaki pang nakakamanghang kwento na sanhi nakarumal-dumal na pagkamatay ng babae. Pati ang French government ay nakisali na rin sa investigasyon dahil lumabas sa mga pahayagan ang pangalan ng isang kumpanya ng kanilang bansa at ito ang Armaris. Pero hindi ang pagkamatay ni Altantuya ang kanilang iniimbestiga, kundi ang korupsyon na maari na magitan sa Armaris at ni Baginda, na representative ng Malaysian government. Mas lalong lumaki ang kontrobersya at naging international issue pa ang sitwasyon. Prangkahan naman itong sinabi ni Cynthia Gabriel, ang suwarang sekretariat ng Paris. Hindi namin nahalungkatin ang nangyari sa likod ng pagkamatay ni Miss Altantuya Sharibu, pero nakikiramay kami sa malagim na nangyari sa kanya. Subalit maaring may mga makukuha din kami mga impormasyon na maaring makatulong sa paglutas ng kanyang kaso. Pero pangungunahan din namin at sasabihin na walang Altantuya Sharibu ang nakasaad sa aming immigration records noong bumiyahe si Abdul Razak Baginda sa France. Imbis ang totoong pangalan niya nakalagay sa manifesto, ang nasa report ay Sharibu Bayasgalan. Pero may mga nagpapatunay din naman
sa presensya ni Altantuya sa biyaheng iyon bilang translator ni Baginda. Nagpatuloy ang pag-iimbestiga hanggang nalaman na mga pulis din pala ang may kagagawan sa krimen. Isang Chief Inspector Azila Hadri at Corporal Cyril Azar Umar ang inaresto kaugnay sa nangyari pagkamatay ni Altantuya. Ayon sa kanilang assignment, itong dalawang pulis ay miyembro ng Special Action Unit at naka-assign bilang bodyguard kay Najib Razak. Dito na naman naungkat ang pagkakaroon ng koneksyon ng dating Prime Minister sa nangyaring krimen. Napakabagal ng takbo ng investigasyon pero katagalan ay nahuli at nilitis din naman ang dalawang pulis, subalit nanatiling tikom ang bibig ng mga ito. Si Azila ay pinarusahan na kamatayan sa salang murder, gayon din si Cyril, subalit umapila ito at nakapagpiyansa habang inaapila ang kaso niya. Naisipan niyang sumibat at magpunta ng Australia pero nahuli din ito at doon nakulong. Pero katagalan ay bumigay na rin kapalit ng full pardon. Si Azila ay sumunod din at nauna pang magbigay ng kanyang mga pahayag. Si dating Prime Minister Najib Razak ang nagutos sa akin. Ang sabi niya ay isang foreign spy si Altantuya at isa siyang panganib sa seguridad ng bansa. Nung pinatawag niya ako, ang sinabi nitong shoot to kill ang gawin ko. Ginawa pa ni Azila ang senyales sa parang ginilitan ng leeg niya habang isinasalaysay ang nangyari. Binigyan rin ako ng instructions na pasabugin ang katawan nito, pero sa armory ng Special Action Unit ako kumuha. Buong akala ko, poprotektahan niya ako kasi alam ko ang lahat, pero hinayaan niya lang ako mabulok sa kulungan. Kaya nagdesisyon ako magsabi ng totoo. Dagdag pa neto. Ang sabi naman ng abogado ni Razak ay napakalayo sa katotohanan ng ibinibintang ng hitman. Ni hindi raw nakilala ni Razak si Altantuya. Pero pinasinungalingan nito ni Balazu Brahmanyam Perumal, nakilala din sa pangalang P.I. Bala. Isang dating pulis ito na naging private investigator na. Kinuha pala itong P.I. ni Abdul Razak Baginda para malaman kung ano talaga nangyari. Noong 2008, nagsabi si P.I. Bala na si Najib at si Altantuya ay nagkaroon din ng relasyon. Kaya nalaman ng babae ang mga sekreto ng dating Prime Minister. Pero bigla niyang binawi ang kanyang pahayag at biglang sumibat at nagtago. Makalipas ang 5 taon ay nagbalik ito sa kasagsagan ng pag-iimbestiga kay Najib Razak tungkol sa kanyang mga corruption issue. Ang lahat na sinabi ko dati ay totoo, sabi nito, pero hindi rin ito nakarap sa korte dahil namatay din makalipas ang ilang linggo dahil inatake ito sa puso. Si Abdul Baginda naman ay hindi rin nakulong at hindi nga pinarap sa korte. Basta na lamang itong umalis ng bansa at nanirahan na sa bansang UK. Lumipas na lamang ang mahigit 1 dekada pero nananatiling walang hustisya ang pagkamatay ng anak ko, sabi ng tatay ni Altantuya. Napakarami na sangkot, pinangalanan at lumabas sa katotohanan pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot sa nangyari sa kanya. Kung may kasalanan siya, bakit hindi na lang siya pinusasan at ikinulong pauwing Mongolia? Bakit kailangan pa siyang patayin? Hustisya pa rin ang hinihingi ng mga mahal sa buhay ni Altantuya para na rin sa naiwang mga anak nito. Pero parang hindi na talaga makakamit nito ang hustisya dahil maging ang mga corruption cases na naisampa sa dating Prime Minister ay nalusutan nito.